Speaking of education, Yorme, may papakita akong dalawang picture dito. RHCB, pakita nyo nga. Yung dalawang picture. Si Bubu yan. Ko Moreno, dating Yorme ng Lungsod ng Maynila. Ay, good morning, Secretary, at sa ating mga staff dito sa DCRH, sa ating mga tagapakinig sa buong Pilipinas at mga manonood sa buong Pilipinas at mundo. Magandang umaga sa inyo. Pero bago ako magsimula, Chip, babatiin ko lang yung dalawang bata, no? Yung, yung si taga-UP Nathan at Regina. No? Congratulations. Proud na proud siguro ang parents ninyo. Kasi yung ginawa nila, it's something that is unique. No? Kanina nagkukwentuhan kami doon sa nakikinig kami sa interview nyo. Napakalaking bagay yun sa isang magulang na may anak na may kapansanan, no? Nahihirapan makapagsalita o makapag-communicate. Mano pat pagka ito ay nasa ospital. Tapos, siyempre, hindi mo naman masisisi yung ospital kung wala naman nakakaintindi ng sign language. Kasi yung bata o yung pasyenteng ganyan na hirapan niya magsalita, ano nararamdaman niya, kung hindi naman naintindihan ng attending physician. Imbis na maggamot agad, madiagnose agad. Kaya yung effort ng UP Manila Medical School, saka itong dalawang estudyante, si Nathan at Regina, congratulations. Keep it up. Sana nga i-imprenta ng ng DOH. Malaking bagay yun sa mga inabanggit mo na health center, lalo na sa parplang areas, kung meron silang kopya noon or access to that handbook. Congratulations. Alright, thank you. Speaking of education, Yorme, may papakita akong dalawang picture dito. RHCB, pakita nyo nga. Yung dalawang picture. Si Bubu yan. Ito yung Almario at saka Manila Science at saka Albert. Sa nasa Facebook at DCRH News Television. Anong naisip nyo kapag nakikita yung picture na yan? Siyempre, ako bilang isang produkto ng public education system, from daycare, daycare center, at saka Rosario Almario Elementary School, Tondo High School. Natutuwa ako, ipinagpapasalamat ko sa Diyos, nabigyan ako ng pagkakataon ng taong bayan na makapaglingkod. Kaya yung mga pangarap ko na maisaayos mga pasilidad ng public education system, sa tulong din ng ating mga kasamahang nagtatrabaho sa City Hall, napatupad natin. Ito, sir, kasi, siyempre, salamat sa Diyos, nakaangat ako sa buhay. Yung mga anak ko naman, napag-aral ko sa pribadong paaralan. Now, pag umaattend ako ng mga school event nila, tumutulo ang laway ko. Buti pa sila. Buti pa yung mga anak ko, masuswerte. Kaya sabi ko kaya sabi ko, kung ito natikman ng anak ko, dapat matikman din to ng mga anak ng mga kababayan natin. Kaya ito yung mga highly urbanized setting, na pataas, utilizing space and making it more conducive to fully air condition yan. Mukhang hindi in-expect ng mga kababayan mo, ng mga taga Maynila, na pwede palang magkaroon ng ganyan bago kayo. Ano naman talaga, kung pagtutuunan talaga, Chip, ng panahon at ng resources, posible naman siya. And these are the things that are duplicable. Ako nga, nangopya lang di ba? Tingin ko naman, through times, with consistency, one at a time, before you know it, mauubos lahat ng public school building na luma at magiging makabago na at conducive. Ano yung makabago sa definition, sa mindset ninyo? Well, makabago in such a way. Ito na yung Almario, ito na yung standard.
Well, we would like to share it. We would like to share the idea to other agencies of government, like for example, DepEd or DPWH when they try to build a school or public education building or ito pwedeng makopya naman na yung bata komportable, may yung ma-achieve natin yung student-teacher ratio, universal standard, by creating more space with the lesser space. No? Kasi ang isang challenge ng highly urbanized LGU, wala nang espasyo, walang lupa. O kukunti lang. Yes, kaya kailangan umakyat ka na. And this will also address the future population growth. Because sa bawat batang pinanganganak ngayon, katulad ngayon, Chip, nag-uusap tayo, may ipinanganak. 7 taon simula ngayon, uukupan ng espasyo yun. So, the government, for that matter, should look into it. Ano ba ang growth natin? Para pagdating naman ng 7 taon simula ngayon, anticipated na siya. Nandiyan na yung struktura. Yes, maluwag, maayos, maginhawa. At saka yung mga magulang, matutuwa din dahil imbis na naglalagkit-lagkitan yung mga anak nila. Nung araw kami, alam mo naman tayo, puro tulo ng pawis ang inaabot natin sa init ng panahon. So, ito, fully air-conditioned. Bawat classroom. Tapos, ang isa pang challenge sa public education system, like primary and secondary, most of it, no, is yung mga pasilidad laging nasa labas. No? In this case, ito, katulad dito, may aircon to na auditorium, may aircon na gymnasium. Kumbaga, mas gaganahan yung bata pumunta sa library kasi air-conditioned din yung library niya. At may kantina. Kasi nung sa library, walang tong eats. Wala. So, yung bata... mapipilitan siya magbasa. Saka yung regulated, hindi pwedeng kung ano panonoorin. Yes, saka kung ako bata, papasok ako sa eskwela, tingnan mo sir. Ako, alam mo naman yung parola, di ba? Kung saan ako lumaki, no? Yung parola Tondo. Kung halimbawa makakatikim ako ng ginawa o aircon. No? Alam mo, malamang ako lang naman to, no? Ako lang naman. Doon na ako. Doon na ako. Maga pa lang, papasok na ako. Hindi na ako mahirap gisingin ng nanay ko. Kumbaga, siyempre, excited ka eh. Tapos, naka-elevator ka. Alam mo yun, parang, pwede pala yun sa public education system facility. Sabi ko, lahat naman yan pwede. Basta yung limitadong resources ng gobyerno, pagka itinuon mo talaga pangarap mo para sa mga nasasakupan mo, pwede namang mangyari. Alright. And in fact, mas marami pang LGU na mas mayaman sa Maynila who can do better than us. Mas kaya nilang gawin. But at least ito, meron na silang nakita na, paliit ang espasyo dahil parami ang tao. Now, at least, with those building like Albert, now yung Magsaysay, pahalos sa halfway na, no? With those facilities, kumbaga, already na kami na meron kaming espasyo in the next 10-15 years with our population growth. Pagising nyo sa umaga, yan ang naisip nyo? So pagising na umaga, naisip nyo ang kailangan nangyayari sa Maynila? Kailangan mo ihanda eh. Kailangan mo ihanda yung pamahalaan. Dahil kailangan mong tugunan yung pangangailangan at yung pangangailangan as time goes by, lumalaki. Alright. Kaya bang i-sustain ng lungsod ng Maynila halimbawa itong almaryo? Kaya yan. Kaya yan, sir. Kaya pang padamihin yan halimbawa. Kaya padamihin yan. In our own little way, no, modesty aside, ito, apat ito. Planning lang. 4 tong tinira na to. Tapos yung Manila Science, Almario, Albert, Magsaysay. All 10 story. At sa malalaking community. At malalaking community. Sa tingin nyo, mag-i-improve ang quality ng education sa infrastructure na ito? Well,
I always believe in our teachers, whether it is air conditioned or not, whether Okay. it is masikip or Ah. maluwag. Tingin ko naman with the capabilities ng ating mga guro, kaya naman lagi mataas naman ang ating kalidad ng edukasyon. Kaya lang ito mas Kaya lang, conducive, mas conducive to oo. learning. So there is science to it, no? When it is conducive, no, mas maayos ang pasilidad, mas maginhawa para sa guro o sa teaching personnel at mas maginhawa sa mga bata, then maginhawa din ng pag-aaral o yung absorption ng mga lectures and so on and so forth. And the excitement is there. Kasi may sense of pride yan. Sabi nga sa'yo, kung ako nga sabi ko, sa parola, sosok pa ako sa almaryo. Ang tangos ng ilong mo, taas ng noo mo. Oy, Air-conditioned. Oo, ang eskwelahan ko public. Oo. Pero, Parang pwede kong bambagitin, parang Lasal parang Lasal. parang ano yan, ang kinuhanan ko ng peg dyan, yung Xavier School. Xavier. Xavier School. Tapos yung spaces was designed enough to create air. Pansinin mo yan, sir, no? Sa ground floor. Yung Walang classroom. yung pwedeng umikot yung hangin. Yan. Tapos pag naulan, may mga ano yan, pwede na hindi na nasa kalsada mag-aantay yung bata. May atraka yan eh. May yung pwede kang pumasok. Kaya nung nag-speech nga kami nung sa Albert, sabi ko, aba, parang may lobby na to ha. Sabi ko, dito, papasok dito, chikot. O papasok dito, sidecar. O pedicab, tricycle. So, o pwede ng pipick kotse. upin nila yung mga anak nila. Pwede ng kotse. Bahala sila. Parang Siyempre, yung sa may Mega Mall, sa Ayala Mall. Ayan, yung kumbaga, na pwede nang papasok sa loob. So, yung bata ngayon, Hindi na maulanan. hindi maulanan. Hindi malalagay sa alanganin, panatag yung mga magulang na yung anak nila habang hinihintay nila nasa loob pa ng paaralan. Kasi yung ibaba niyan, pwede talagang waiting area. So they're still inside the school. 'Di ba tayo pagka bell na, uwian na, lahat tayo nasa labas na eh. Kasi papasok na yung bagong set, alam mo, pang umaga ka. Papasok na yung panghapon. So, ano yan, nasa labas lahat na. Ang problema mo nito, yung ibang dapat umalis na, nandun pa sa aircon. I'm happy for them. Mag-enjoy sila. Yung Albert na gawa pa natin na yung common ground, no? Na may soccer field pa 'yon. So, greeneries. ito high-rise, air-conditioned, tapos yung facilities sa loob. Yes. Computer yung mga lab, kakailanganin parking pasilidad. facilities. Science laboratory. Ito na yung present and future ng Maynila. I hope so. I Na hope so. prototype na pwedeng gawin sa ibang LGU at Pwede naman. areas. In fact, may mga inquiries about it ng ibang LGU. We share the idea. the design, yung mga ganon. Saka ano naman to, hindi naman to engineering marvel, no? It's just that Common sense. yun. Logic. Alright. Mamaya sa ating pagbabalik, tingnan natin. Nakita na natin yung prototype ni Yorme. 4 ho yan na malalaking paaralan, air-conditioned, tapos high-rise, tugon sa papalit na espasyo sapagkat parami ang tao. Tingnan natin. Housing, mamaya sa ating pagbabalik. Ang oras natin, 8:24.